Hello guys, welcome back po. Good day sa inyo. Kumusta na kayo dyan? Kumusta na yung mga buhay-buhay natin dyan? Pati na rin yung mga kabaro ko dyan na yung iba is nasa bakasyon, yung iba is still on board pa rin, kagaya sa akin. Kumusta na po kayo dyan? So ito guys, kagaya ng sinabi ko nung nakaraan, huli tayo nag-splice ng 3 strand. So ngayon guys, mag-splice naman tayo uli. Another tutorial na naman tayo uli para dagdag sa kaalaman natin at saka may makapulot tayo kahit man lang kakonting kaalaman, lalo na doon sa mga baguhan. Kagaya ng mga pasampa pa lang, mga first timer na sasampa, at least may konti na kayong idea bago mag-join. At least may konti na kayo nalaman. So ito guys, nagawa na rin ako uli. Mayroon ako ditong ginawang uli tayo pero 4 strand naman siya. Kung nakaraan 3 strand, tapos na tayo doon 3 strand, and also 3 strand with timbal. So ito naman guys, yung gagawin naman natin ngayon, yung 4 strand naman siya. Ayan, 4 strand siya. Ready na rin to, nalagyan ko na rin ng mga tape yung bawat dulo ng strand. So ito, gagawa tayo, mag-i-splice tayo ng gagawa tayo ng na ang gagamitin nating lubid is 4 strand naman. Okay, sige, let's do it again. Okay, so guys, ganun pa rin as usual. Ang pinagkaiba lang dito is nadagdagan lang siya ng isa. Dati is 3 lang, ngayon naging 4 naman siya, 4 strand. Pero yung procedure, ganun pa rin yung procedure. So ganun, as usual, bago tayo start ng splice, magda-numbering ulit tayo. So mapapansin natin guys na pala kung magna-number ako, ang panghuli palagi is ito. Bali dito ako nag-i-start ng counting ng number 1, 1, 2, 3, tapos palagi ito ang nahuli ko. Kahit doon sa 3 strand na ginawa natin nung nakaraan. Ang ano dyan, yung kung bakit ito ang hinuhuli ko na siya ang pang number 4, kasi yung panghuli palaging sa ilalim, sa ilalim siya ini-insert, kaya ito palagi ang magiging panghuli natin. So ngayon bibilang uli ako, ito ang magiging number 1 natin, number 2, number 3, ito ang magiging number 4 natin. Palagi dito siya sa may right side, yung number 4 ang pinakapanghuli. Kahit naman sa 3 strand ganun, yung number 3 natin dito pa rin siya. Nag-i-start pa rin tayo dito mag-number ng number 1, number 2, number 3, number 4. Okay, umpisahan na natin guys. So as usual, kung depende kung ang gaano kalaking ang gagawin nyo, kung gusto nyo malaki, i-adjust kung saan nyo gusto. Okay, start tayo. Ito bali papailalim ko muna ito si number 4, kasi dito natin to i-insert sa ilalim mamaya, pinakahuli. Okay, now si number 1 umpisan ko i-insert. Yun pa rin, medyo pihit-pihit tayo ng konti para madali ma-insert. Okay, na-insert ko na si number 1. So si number 2 naman, doon ko siya i-insert sa pangalawa na strand, na kung saan ako nag-insert kay number 1, ito. So dito ako sa susunod na strand, diyan ko i-insert si number 2. Okay, insert ko na si number 2 o si number 3 ang susunod. So doon tayo sa susunod na strand kung saan ako nag-insert kay number 2. So ito yung ininsertan ko kay number 2. So dito yung
kasunod na strand. Dito ako mag-insert kay number 3. Okay, insert natin si number 3. Okay. Okay, na-insert na natin si number 3. Ito si number 1, number 2, number 3. Na-insert na rin natin. So, ang naiwan uli ito si number 4. So, as usual, sa ilalim pa rin ulit tayo mag-insert kay number 4. So, ito turn natin uli yung crop natin. Okay. Na-turn ko na. So, dito guys, may makikita ulit tayo ng sa pagitan ni number 1 at saka si number 3 na bakanting strand. Ito yon siya na walang naka-insert. So, dito natin i-insert si number 4. Okay, insert na natin si number 4. Ganun pa rin yung pag-ganon natin from right to left. Right to left. Okay. Okay, na-insert ko na si number 4. Ngayon, medyo higpitan natin ng konti. So, yan guys. Yan, starting natin. Higpitan natin ng konti bago tayo mag-continue. Medyo pilipit lang yung lubid natin. Medyo ayos-ayusin na lang natin pagka medyo lubid natin ipilipit. Okay, yan. Okay. Bali, double check natin uli yung bawat strand kung may pagitan nga siya. Okay, start dito o may pagitan nga siya. Ito silang dalawa, itong silang dalawa may pagitan uli. Ito silang dalawa may pagitan uli na strand. Ito silang dalawa may pagitan ding strand. So, ibig sabihin tama yan guys. Kasi yun ang palatandaan natin yung bawat strand may pagitan dun sa first pag-insert natin. So, continue lang tayo guys. As usual, kahit hindi na tayo uli mag-numbering, kahit saan na dito sa kanilang apat yung i-insert natin. Okay. For example, ito yung insert ko. Okay. Bibilang lang ako uli. Itong insert ko. 1, 2. Okay. As usual, palaging sa number 2 tayo mag-insert. Okay. Tapos, ito naman ang isusunod ko. Ito siya. Bilang ako uli, ito ang insert natin. 1, 2. Dito siya i-insert. Okay. Sunod ko lang din yung isa pa. Yung pangatlo. Bilang uli ako. Count uli ako. 1, 2. O, dito ako mag-insert. Okay. So, ito sa ito yung panghuli. Minsan kasi guys, hindi natin makita. Kagaya niyan. Akala mo, asan na dyan yung strand na pag-insertan natin. Minsan, andito yan, nakasiksik na yan kasi panghuli na siya. Nahuli siya. Kaya medyo nasisiksik siya dyan. Medyo igagano lang natin guys. Yan, makikita natin yan. Ayan. Ito siya. Ayan. Kaya bibilang tayo uli. Itong insert ko, yung pang-apat. 1, 2, ibig sabihin dito tayo dito ko siya i-insert. Okay, insert natin. Okay guys, yan medyo pihit-pihit lang natin ng konti kasi minsan yung lubid natin is pilipit para gumanda naman siya tingnan. Okay, yan, nakadalawang insert na ako. So itutuloy ko lang guys as usual habang meron pa siyang mai-insert. I-insert na natin kasi yung maraming na-insert, di mas matibay yung mas titibay yung eye natin. Hindi siya basta-bastang kakalas. Pero guys, sa base to my experience, yung 3 beses na pag-i-insert simula dito, 1, 2, 3, napaka the best na yun guys. Matibay na. Pero ito, kaya itinuloy ko lang din to kasi sayang naman din. Sayang naman din na hindi natin itutuloy yung ibang strand. Puputulin lang. Mas maigi nang i-diretso na. Okay, yan guys.
Okay, nakumpleto natin na. Natapos na. Okay, yan yung finished product niya. Okay, ito na yung 4 strand na lubid. So, nakapag splice na rin tayo ng 2 types of rope, yung 3 strand at saka 4 strand. Okay, yan, kapilaan siya, kaya pwede rin ito magamit. Guys, magagamit itong ay na ito kung anong paggagamitan, lalo na kung may mga paggagamitan tayong gamit na ililip natin na gamit natin yung chain block or kung ano. Saka ito guys, magagamit din ito sa bahay. For example, sa mga aso natin dyan sa bahay, gusto natin may mas matibay na lubid, dito natin ikakabit yung lubid nila, para yung kabila ito para dun sa tali ng aso, dun sa may leg nila. So itong kabila, pwede natin itong hawakan pagka kunwari habang naglalakad tayo, pinapasyal natin yung aso. May hawakan tayo sa kabila na yung isa naman is nakasabit dun sa yung panali nila dun sa liig ng aso. Lalo na yung mga asong malalaki, kailangan na ang lubid natin is matibay, kasi mahirap yun i-handle pagka malalaki na yung aso. Mabuti kung mga maliliit lang. Okay, so guys, thank you so much uli, and maraming salamat sa inyo sa panonood nyo. At least may mga natututunan tayo kahit kaunti lamang. At least may naidadagdag na knowledge, kasi kailangan din natin sa trabaho ganito, lalong lalo na kagaya sa akin. Okay, thank you so much and have a good day, and God bless po sa inyo. Thank you so much.